Amen. Isang pinagpalang umaga po sa bawat isa. Hallelujah. Sige po, ibigay po natin ang pinakamainam na palakpak para sa Diyos. Sambahin po natin ang ating Panginoon sa umaga ito. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Salamat, Panginoon. We thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Ang pamawit at papuri sa'yo, aking tugon sa pag-ibig mo. Langit at lupa sa'yo sasamba. O Diyos, purihin ka. Dakila kang talaga. Sabay-sabay! Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad sa garanang kasiyahan, tunay na nagdarama ko. Hallelujah! Ang banal na tahanan mo, come on! Ang banal na tahanan mo, ang hinahanap ang puso ko. Kaligayahan di kay sa'yo ko lang nagdama, sa'yo ko lang ako'y malaya na, ako'y malaya na. Listen pa! Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad sa garanang kasiyahan, tunay na nagdarama ko. Ang banal na tahanan mo, ang hinahanap ng puso ko. Listen pa! Kaligayahan di kaya bigay, sa'yo ko lang nadama, ako'y malaya na. Hallelujah! Ikaw ang hinahanap ko sa buhay ko ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad sa garanang kasiyahan, tunay na nagdarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay ko ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad sa garanang kasiyahan, tunay na nagdarama ko. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad sa garanang kasiyahan, tunay. Isang pa ikaw! Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad sa garanang kasiyahan, tunay na nagdarama ko. Hallelujah! Tunay na nagdarama ko. Hallelujah! Tunay na nagdarama ko. Sa presensya ng Diyos, lahat ay sapat. Hallelujah! Sapat na umaamo na pagpapala. Hallelujah! Hallelujah! Sa kawalan, pala mo na di matakot sa pagkakariyan. Kariyan ka pala, di matitinag. Ang pagsama mo,
ikaw ay mabuti. Sabay-sabay! Ikaw ang aking gusto, hindi magkukulang sa pagkakas. Ang higit na biyaya mo na lahat umaakal sa pagkakas. Ang higit na lahat mo pangailangan, pa sa lahat mo kinalasahan. Wala nang mahirap na magpapakit sa pagkakas. Sa pagkakas. Hallelujah! Sa kawalan, ang lalangan sa pagkakas. Naririyan ka pala, di magmutilan. Kasama mo, yakap ng boses, pinipigil sa pagkakas. Ikaw ay mabuti, pagkat ikaw ay mabuti. Hallelujah! Ikaw ang aking gusto, hindi makukulang sa pagkakas. At higit pa, bigaya mo sigara at umaakal sa pagkakas. At higit pa, sa lahat ko pangangailangan, higit pa sa lahat ko pinaasahan. Wala namang mahirap pa pagkat kay sapat na, kay sapat na. Hallelujah! At higit pa. Hallelujah! Sa ang dahilan, Panginoon, pagkat nariyan, di magtitinang ang pagsama mo. Pipigil sa pagkaw, pagkat ikaw ay mabuti, ang Panginoon ay mabuti. Hallelujah! Ikaw ang aking gusto, hindi magkukulang sa pagkakas. At higit pa, biyaya mo sigara at umaakal sa pagkakas. At higit pa, sa lahat mo pangangailangan, higit pa sa lahat mo pang-aasahan. Wala namang mahirap pa pagkat kay sapat na, kay sapat na. Hallelujah! Purihin ka, O Diyos! Ikaw ang gusto, hindi magkukulang sa pagkala. At higit pa, biyaya mo'y sagana at umaapaw sa pagkala. At higit pa, hallelujah! Sa lahat ko pangangailangan, higit pa sa lahat ko inaasahan. Wala lang ang mahirap pa pagkat kay sapat na, kay sapat na. Isa pa! Ikaw ang aking gusto, hindi magkukulang sa pagkakas. At higit pa, biyaya mo'y sagana at umaapaw sa pagkakas. At higit pa, sa lahat ko pangangailangan, higit pa sa lahat ko inaasahan. Wala namang mahirap pa pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Wala namang mahirap pa pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Wala namang mahirap pa pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. At higit pa. Hallelujah! Ika'y sapat na.
Sambahin ang ngalan mo, Panginoon, sa oras na ito. Purihin ka, Ama. Sambahin ang ngalan mo. Sambahin ang ngalan mo, O Diyos. Hallelujah. Tinataas ka namin, Panginoon, sa oras na ito. Dinadakilahan namin, Panginoon. Salamat, Banal na Espiritu, sa iyong pagkilos sa umagang ito. Salamat. At kami, Panginoon, ay makakapagpuri, makakapagsamba, Panginoon, sa iyo. Salamat. Walang hanggang ka naming pupurihin, Panginoon. Walang hanggang ka naming sasambahin. Salamat. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Sige po, itaas po natin ang ating mga kamay para sa ating Panginoon. Nais ka naming maranasan, Panginoon, sa oras na ito. Tinataas ka namin, Panginoon. Hallelujah. Nais kong ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inaasam, pagkat sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kagalakan. Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko'y ikaw lamang. Pagsamba ko'y aalay, walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang ay mamalagi sa'yo. Isa pa, walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Mamalagi. Isa pa. Nais ko ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inaasam, pagkat sa'yo ko lang ang tunay na kagalakan. Minsan pa, nais ka naming maranasan. Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko'y ikaw lamang. Ngayon, bukas, kailanman, pagsamba ko'y aalay, walang hanggan, walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggan sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggan, walang hanggang sasambahin. Hallelujah. Buong laman ng puso ko ito ay mamalagi sa'yo. Mamalagi sa'yo. Nais ko ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inaasam, pagkat sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kagalakan. Nais ka naming maranasan, Panginoon. Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko'y ikaw lamang. Kaya ngayon, bukas, at kailanman,
pagsama ko'y aalay. Walang hanggan, walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggan sasambahin. Buo naman ang puso ko, ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggan, walang hanggang sasambahin. Buo naman ang puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Minsan pa walang hanggan, walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Wala man ang puso kong ito ay mapalagi sa'yo. Walang hanggan, walang hanggang sasambahin. Wala man ang puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Minsan pa walang hanggang, walang hanggang kitang walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso ko ito ang mamalagi sa'yo. Buong laman ng puso ko ito ay mamalagi sa'yo. Buong laman ng puso ko ito ay mamalagi sa'yo. Mamalagi, purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Come on, church, in your own way, worship Him. Oh, let your presence be magnified in this place. Oh, Rabak Handrabesi Kotorobo. Rabababababak Handrabesi Kotorobo. Yandarabesi Katarabak Handrabesi Kotorobo Kondrobe. Oh, Rababababababak Handrabesi Kataraba. Oh, Rabak Handrabesi Kotorobo. Hallelujah. Be magnified in this place. Oh, sambahin ang ngalan mo. Sambahin ang ngalan mo. Come on, church. Worship Him. Sambahin ang ngalan mo. Hallowed be thy name. Oh, you deserve all the glory. You deserve our praises. Oh, Rabak Handrabesi Kotorabo. Yandarababababababak Handrabesi
kataraba. Oh, we love to be in your presence. We love to be in your presence. Oh, rabakhandrabesi kataraba. Saturate this place, Lord. Saturate this place, Holy Spirit. Oh, rabakhandrabesi kataraba. Heavenly Father, we worship you with all that we have. We worship you ng lahat ng meron kami. Sambahin ang ngalan mo. Maluwalhati ka dito sa aming kalagitnaan ngayon. Maluwalhati ka sa pamamagitan ng aming mga buhay. Salamat, Ama. Salamat sa iyong kabanalan. Salamat sa iyong katuwiran. Oh, hallelujah. We thank you for the kingdom power in operation in this place right now. In the name of Jesus. Hallelujah. Holy Spirit, salamat sa iyong presensya. Kanina ka pang kumikilos at alam namin, malaya ka pang kikilos sa buhay ng bawat isa. In the name of Jesus. Salamat po. Puspusin mo ang bawat isa ng iyong presensya, ng iyong pagmamahal. Sa pangalan ni Jesus, we entrust to you our service this morning. Alam namin, marami kang kamanghamanghang gagawin sa buhay ng bawat isa. We come with expectancy. Lord, we expect more right now in the name of Jesus. At di kami papayag na lalabas kami sa lugar na ito na hindi namin nakukuha ang portion namin, Panginoon, na hindi ka namin nararanasan. In the name of Jesus, maraming salamat po. Let your will be done. The kingdom of heaven is here. Angels are here, ready to minister right now. In the name of Jesus, to you, all the praises, all the glory and honor. In the name of Jesus, we pray. Amen and amen.
Okay, sige po, lahat tayo ay tumayo. Tayo darako sa ating offering sa Panginoon. Sige po, hallelujah, thank you Lord. Thank you Lord, hallelujah Lord. Salamat Panginoon sa umagang ito. Sa lahat po ng aming mga ipagkakaloob sa iyo, Panginoon, dalangin po namin, Lord, ito ay mag-increase in all aspect ng buhay namin, Lord. Material things, financially, spiritually, Lord God. I declare, O God, increase, Panginoon, Lord, sa lahat ng aming mga crops, multiplication, Lord. I declare right now, be happen, Lord, sa iyong mga anak in the name of Jesus, Lord. Malugod ka, maluwalhati ka, Panginoon, sa aming pagsamba ng aming pagbibigay ng ikaput handog. Maraming salamat, Ama. Patuloy namin ibinabalik ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige po. Thank you, Lord. Tayo po ay magkaloob na sa Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah. Happy Mother's Day po! Ayoko po sabi-sabi. No? Happy Mother's Day! Happy Mother's Day po! Mga utang na ako kaya kayo Happy Mother's Day! Lahat ng mga nanay dito sumigaw ng hallelujah! Amen. Araw po natin ito, mga nanay. Amen. So, bago po ako darako sa salita ng Panginoon, amen. So, meron po akong gustong i-appreciate, amen, sa lahat po ng mga nanay na nandito. Amen. So, in behalf of, sa buo po ng leadership ng IPJM, so maraming salamat po sa lahat po ng mga nanay na talagang naglilingkod sa Panginoon. Amen. Nanay, asawa, ano pa? Business people, ano pa? Businesswoman, ano pa? Counselor, ano pa? Intercessor, amen, ng pamilya. Hallelujah, praise God. Ina-appreciate po namin kayo sa lahat po, Panginoon, ng mga nanay na nandito ngayon, amen. Tinitingnan ko po kasi yung wait lang po Asan si Charlize? Okay po. So now po, meron po tayong gusto kong i-appreciate yung mga nanay po na nakita natin na gaano sila talaga kapursige na maglingkod sa Panginoon, bagamat may trabaho, may mga kani-kaniyang mga gawain sa bahay, pero tawag doon na hindi pa rin po nila talaga nakakalimutan yung talagang paglilingkod sa Panginoon. Amen. So meron po akong mga pangalan na tatawagin. And meron pa po tayong part 2 after the message. Amen. So ito pong mga nanay na to, deserve po nila to appreciate po sa kanilang mga buhay at iilan po yung mga tatawagin kong mga pangalan. Amen. So ready na po ba tayo? Amen. So kapag tinawag ko ang pangalan, sabihin na apelido, hindi po. Pag tinawag ko ang pangalan, palakpak naman po, Hindi po pag tinawag ko ganon, okay? Pag tinawag ko po yung pangalan, so, akyat po dito sa taas, pwede ba tabi muna natin to? Ayan, so, asan yun? Pangsinulat mo sa akin, asan ba? Wait lang po, tabi mo muna natin dito yan. Okay. Hindi masyadong pakali, Elena. Yan. Hindi ko makita, asan ba yun? Tingnan mo nga dito sa cell. Okay. Okay po, so meron po ako mga pangalan na tatawagin pong mga nanay. So, ina-appreciate ko po, lahat po tayo, ina-appreciate po kayo ng leadership. So, mamaya po sa part 2 po, lahat po tayo, ay meron po tayong something, na makukuha po sa church. Okay, so, but now po, meron po akong tatawagin na iilang mga pangalan. Amen, na talagang sa loob po, for how many years na po ang church, talagang nakita po namin yung dedication nila
no, may trabaho man, no, o whatever sa kanilang buhay, talaga pong nandyan sila. Amen. So meron po, pag tinawag ko po yung pangalan, akyat po dito, no, at meron po kayong something, no, na marireceive po, no, galing po yan sa church. Amen. So yung pong isa po siyang leader ng church, no, a devoted, yung elder, faithfully serving to the Lord, no, bagamat sila po ay mga senior, no, mga senior ng church, pero po talagang hindi naging hadlang po, no, yung kanilang edad, no, para po mainit, umulan, no, may times na hindi okay yung pakiramdam, tumataas yung BP, pero alam niyo po hindi naging hadlang yon, no, para hindi po sila gamitin ng Panginoon to reach, no, yung mga kaluluwa po na dinadala natin sa Panginoon. Amen. So gusto ko po i-appreciate itong dalawang magulang na to, no, na leaders, counselor, nagbibigay po ng joy sa mga kabataan. Amen. Lalo na po si Tita Son, talagang tawang-tawa yan, no? Tinatawagan ko po yung ating dalawang magiting na senior na nagpart po ng RRF, si Tita Son po at si Ma'am Shi. Palakpakan natin naman sila. Ayan, we appreciate you po. Akyat po kayo dito sa taas. So, ayan po. Woo! Ayan. So, dito po, no? Sige. Ayan. Pwede po ba natin palakpakan? Sa gitna. Ayan. Sige po. Thank you, Lord. Malakas na palakpak naman po yan. Thank you, Lord. Hallelujah. Now po, no? Isa pa po, no? Na isang nanay po, a faithful mother, supporter, isa po sa mga supporter ng church, especially po sa Sunday School. Okay, na-appreciate ko po si Ma'am Nelda Espino. Ayan, thank you, Lord. Hallelujah. Amen. So, talagang nakaka-bless po yung buhay niya. Amen. Thank you, Lord. Talaga po sila pa po yung magdadala po talaga ng Sunday School. Sige. Thank you, Lord. One love to break the darkness, one love to overcome. O, palakpak naman po dyan. Thank you, Lord. Now po, meron din pong re-recognize din po natin yung mga magulang na talagang walang pated kahit tawag doon na may reunion, ika-cancel po nila yan. No, para lang po nandito sila every Sunday. Amen. Ipinaglalaban po talaga nila yung araw ng linggo. Amen. So tinatawagan ko po yung dalawang magkapatid, Sister Violeta and Lilia, Sister Lilia Reyes. Ayan. Thank you, Lord. Amen. Thank you, Jesus. Sila po yung nag-encourage sa mga taga-mapalad po na talagang ini-stand po talaga nila yung araw ng linggo para kay Lord. Ayan. And deeper than the sea. Po, nagugulat sila, no? Thank you, Lord. One love will be forever, greater than my Meron tayong need. devoted, no? Faithfully serving the Lord. Kung meron tayong yung mga unwavering dedication, faithful attendance every Sunday. Meron din tayong gentle and calm mother. Ayan, yung bang kahit na medyo talagang pagod, ayan, hindi mo makikita talagang parang yung reaction niya talagang kalmante pa rin. Sister Violeta Rivera. And I owe it to And if- this love. Thank you, Lord. Amen. Your love won't leave me. Now po. So meron pa po dito, leader din po siya.
Amen. Most industrious leader po na tinawag ko. Amen. Alam niyo po bakit? Kulang na mo magpula. Amen. Lahat po ng mga RRF, nandyan siya. Pag tinawag ko siya, sige lang, talagang susunduin niya kung saan po tayo pupunta, pastora. No, mga RRF, part pa siya ng ng music team, part pa siya ng usher, at siya yung umahawak ng care group ministry. Ma'am Josa Navarro, Like me, surely as the stars above me, life eternal waiting for me, and I owe it to this love. Oh, oh, Ito po namang nanay na to, no? Talagang, although po talagang bago siya sa Panginoon, yung isa, bago siya sa Panginoon, at talagang pinagpipray niya, no? Yung kanyang asawa. And glory to God, no? Ito pong tatawagin ko lahat po ng pamilya niya, bit-bit nila, every Sunday po. Amen? So, yung isa naman, senior na po, mula sa apo, anak, no? Nandito po silang lahat. So, ina-acknowledge po natin sila, si Sister Archie Rivera at si Sister Kireng Pangilinan. Thank you, Lord. Hallelujah. Sige po, akyat sila dito sa taas. We appreciate you po. Yan po ang bunga ng ating pag-iyak. Bunga po yan, no, ng ating pagsunod sa Panginoon. We appreciate you, mga mamshi. Ayan. Glory to God. Isa nga pong malakas na palakpak. Thank you, Lord. Hallelujah. Glory to God. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Yun po ay ang unang party po, no? Yung celebration po ng ating Mother's Day. Nagulat ba kayo o hindi naman? Nagulat po, no? So, actually po, ano lang po yan eh, parang ang tawag doon na para po siyang mabilisan na pagpaplano po, no? And yan po yung isang wisdom po na ibinigay ng Panginoon. Amen. Thank you, Lord. Sabihin mo sa katabi mo, malay mo, ikaw nang susunod. Amen? Amen po? Amen? We appreciate you po. Lahat po ng mga naglilingkod po sa church, no? Kung hindi man po na tayo natawag ngayon, sabihin natin, sa susunod, ako na yan. Parang ayaw yung tanggapin na kayo ang susunod. Amen? So, sige po, lahat po tayo ay manalangin po. Pupunta na po tayo sa salita ng Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah, Jesus. We bless your name, O God. We worship your name. Hallelujah. Glorify thy name, Lord. Glorify thy name, Ama. We bless your name, O God. Sa umagang ito, samahan mo po ang bawat isa sa amin. Lord God, sa araw na to, araw po, Panginoon, ng mga nanay, Panginoon, Lord, na lahat na nandito, Panginoon, samahan mo po ang bawat isa. Let your word be our words, O God. Hayaan mo, Panginoon, na mag-reign at mag-rule, Panginoon, maitatak sa puso namin, Panginoon, ang mensahe, Panginoon, sa araw na to. We give you the glory, we give you the praises in Jesus' name. Amen and amen. Sige po, tayo po ay darako na sa salita ng Panginoon. Okay po. So since Mother's Day po ngayon, amen. Mothers are example of faith, guiding children in their spiritual journey. Naniniwala po ako na bawat nanay, ima, ano pa, mamshi, mami, inang, ano pa, lahat ng mga pangalan na tawag ng mga anak natin, no, naniniwala po ako, kayo ay malaking factor po, malaking ehemplo po na bumubuhay sa kaligayahan ng isang pamilya. Amen po. Kaya nga po, tinawag tayong the light of the home, ilaw ng tahanan. Ibig sabihin, tayo po ang nagbibigay liwanag sa ating mga anak, nagbibigay liwanag sa ating mga asawa,
Amen. Nagbibigay liwanag sa ating mga apo. Kaya nga po ang bawat isa sa atin ay may kani-kaniyang mga tawag na kung saan na ito po ay regalo ng Panginoon. At naniniwala ako, since we are a mothers, lahat po tayo ay mga nanay na nandito, no, isa rin po sa mahalagang factor na binibuild ng Lord sa atin ay tayo ang sa pamamaraan po natin sa tulong ng Panginoon ay maigagay po natin ang ating mga anak sa tamang langdasin at sa tamang espiritual na pananaw na gustong ipahayag ng Panginoon sa bawat pamilya na nandito. Amen po ba? And through our life, lahat po ng mga nanay ngayon, we appreciate you dahil alam ko po, no, sabi nga ng isang halimbawa po, no, ang mga nanay, no, talagang sila ay employee. Sila yung employee na walang sahod. Amen. Walang incentives. Ayun sabi ni Ma'am Shi. Ano pa? Walang incentives, walang sahod. At ito pa, walang kapaguran. Amen. Walang rest day. No? Walang kapaguran because yung job na ginagawa nila as a role, talaga pong ito ay kanilang na-enjoy. Amen? Na-enjoy po yung buhay na paglilingkod po natin sa ating mga anak, buhay na paglilingkod po sa ating mga asawa. Amen po ba? At isa sa mga layunin ng Panginoon as the mothers of this generation ay kailangan po natin i-guide yung ating mga anak. No, lalo na po, no, yung mga anak natin, no, katulad po sila ni Libay, katulad po nila ni Kiana, ayan. So, ito po, no, malinaw na malinaw po ang sinasabi ng Proverbs chapter 22 verse 6, kagaya nung sinabi ko kanina sa youth service, ang sabi po doon, train up a child in the way he should go. And when he is old, he cannot depart from it. Lahat po ng mga ini-invest natin, dala-dala natin yung mga anak natin dito, dala-dala, no, maaga pa lang piniprepare na natin yung mga baon nila, dala-dala natin sila, bit-bit natin sila, kapatid, hindi nasasayang ang lahat ng yan. In the next generation, in the next future, no, magagamit at sasabihin ko po sa inyo na hindi sila sakit ng ulo. Amen. Bakit? Doon sa journey na tatahakin nila, dahil naituro po ang biblical ng prinsipyo ng salita ng Diyos, magaguide po natin sila ng tama. Nandyan po ba kayo mga nanay? Magsabi ng praise God! Amen po ba? Kaya nga po, okay lang po yan. Paborin nyo lang pong mamyalong ken, nung naning kutik-kutik da. Kaya nga po, inaungs lang anak, tinawag silang bata. Dahil bata yan. Amen po. So pag sinabi mong huwag kang malikot, hindi pwedeng hindi maglilikot yan, bata nga eh. Kung magagalit ka o pagsasabihan mo, kung si Papsi ang mag-iisip bata. Amen? At siya yung mangungulit dito sa congregation, pwede mo siyang bawalan. Amen? Pero yung isang batang kagaya ni Libay o ni Kiana, o yung mga batang paslit na nandyan, hayaan nyo lang po. Amen? So, sabi nga nung isang pastor, kailan mo dadalhin yung mga bata sa church? Pastor po, tapong atini ang isip. Naru, hallelujah. Sabi nga nung isang pastor, kailan dadalhin yung mga bata sa church? Pastor, pag po meron na silang isip, at pag nagkaroon na sila ng tamang kaisipan, iba na yung kaisipan nila. Na-adapt na nila yung mga sa paligid na nakikita nila. Amen po ba? So para po tayo nag-i-invest ngayon sa mga anak natin. No? At itinatanim po natin yan sa Panginoon. Later on, makikita po natin yung product, yung harvest na sinasabi ko. Amen po ba? Focusing on the vital role as a mothers play in shaping their children in their spiritual lives. A mothers who guided their children toward a strong relationship with God, inspiring the congregation to honor and appreciate the faith, building to a strong foundation in Christ. Amen? So bilang mga magulang po, tayo ang tinawag ng Diyos, amen, para i-shape po the character, yung journey po na lalakbayin ng ating mga anak. Lahat ng naniniwala po ko, lahat ng mga itinuturo natin sa ating mga anak, yan po ay maglalarawan po sa kanilang paglaki. Amen po. Tayo po ang tutularan ng ating mga anak. Kaya nga po, si Lord po mismo, no, na ito yung kanyang ipinaparating, no, pinapa-address sa bawat isa sa kanila, sa atin as a parent, as a mother, we need to guide the journey of our children. Amen. The journey of our children in their character,
in their behavior, ang sabi dito, and ang sabi dito, makikita po natin, once na-guide po natin ng tama ang ating mga anak, sabi ko nga kanina, etamo po sakit buntok karela. Bakit? Dahil ita pong yung wisdom na ibibigay o ituturo natin sa kanila ay nanggagaling sa Panginoon. At yan pong mga ituturo natin na yan, no? Not only in material things, financial or whatever po, no? Kailangan po ma-develop sa atin, no? Sa spiritual aspect po, kasi po, na-direct natin sila in right way. Sa spiritual po, the material things and the financial po, susunod po yan. Bakit? Kasi tama ang naging pananaw ng bata. Nandyan po ba kayo? In 2 Timothy chapter 1 verse 5, ang sabi po dito, hindi ko nakakalimutan ang tapat mong pananampalataya. Katulad ng pananampalataya ng iyong Lola Loida at Eunice na iyong ina. Natitiyak kong taglay mo ngayon ang pananampalatayang iyon. So ito po sa 2 Timothy chapter 1 verse 5, napakalaking role po ang ginampanan ni Paul kay Timothy as a young pastor, as a young minister. Amen. Napakalaking factor po no ang ginawang role ni Pablo po kay Timoteo. Amen. At yung pong sinasabi ditong Lola Loida at Eunice, yan po ay ang mga magulang ni Timothy. Amen. Sila po yung magulang, si Loida po ang lola, grandparent po ni Timothy at si Eunice yung nanay po ni Timothy. At itong dalawang magulang na to, sila po ay nakakilala sa Panginoon sa panahon po ni Pablo. Amen. Nung makakilala po si Eunice at si Loida sa Lord, napakalaking role po ang ginampanan niya sa ginampanan nila sa buhay po ni Timoteo. Kaya nga po si Timoteo at the young age, isa po siya sa mga pastor na nagminister, naging pastor po at naglingkod sa Panginoon. Malaking factor po yung nasa tao, yung mga tao sa likod niya. Sino po yun? Sino may tao sa likod niya? Yung kanyang lola at kanyang nanay. Amen po. Timothy encouraged us to reflect on the influence we have on those around us, especially within our families. It shows us to consider the legacy of faith and the impact it will have on their spiritual lives. So ang sabi po dito, malaking factor po, katulad ng sinabi ko kanina, ang buhay po ng dalawang babae sa buhay ni Timothy. Kaya nga po siya ay talagang nag-guide po no, doon sa kanyang paglilingkod sa Panginoon. Very strong. No, yung kanyang pananampalataya at kanyang paglilingkod sa Panginoon at yung legacy po, no, yung kanyang dalawang magigiting na mga mahal sa buhay, dalawang babae sa buhay niya, through them, ay talaga pong nag-arise, no, nanatili po yung legacy, yung faith, paniniwala po, no, sa buhay po ni Timothy. Sa atin po ngayon na mga magulang na nandito, it's our legacy. Sa atin pong nakasalalay ang legacy po ng susunod na henerasyon sa mga anak natin. Sino po dito yung may mga anak? Sino po dito yung may mga apo? Through us po, katulad po ni Loida, hindi po usapan dito kung senior ka, bata kang naging nanay o nanay ka. It's only the mindset. Mindset po na kung saan na tayo po talaga ay nagpapatianod po doon sa destiny o doon sa plano ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen po ba? At naniniwala ako through our lives, lahat po ng mga ima na nandito ngayon, magkakaroon po ito ng malaking impartation po sa mga buhay ng ating mga anak. Yung ating mga anak, hindi mananatiling 2 taon yan. Yung mga anak natin, hindi mananatiling kabataan yan. Sa ayaw mo sa gusto, no, darating yung pagkakataon, magiging adult yan, magiging professional yan. At sa pagiging professional ng yung mga anak, nakasalalay po sa atin. Sa tamang pag-counsel, sa tamang mga ini-impart po natin sa kanila. Amen po ba? Nandyan po ba kayo? Now, ang sabi dito, what we can learn from 2 Timothy chapter 1 verse 5. Ano yung makukuha nating lesson dito po sa ating teksto? Ang sabi po dito, Paul reminds Timothy on how his family brought him up in the faith and then how Timothy served faithfully with Paul in the past. So, niremind po ni Paul si Timothy na kailangan maipamalas, maipakita yung legacy
legacy ng kanyang mga magulang, legacy ng kanyang ina at ng lola, kung papaano po na-develop po yung pananampalataya ni Timothy. Tayo po ang nagiging counsel po ng ating mga anak. Amen po. Hindi natin pwedeng baligtaran yung anak natin yung nagka-counsel sa atin, lalo na, amen, yung mga bata, yung mga anak po natin ay wala pa. Kumbaga, mga bata pa po yan. Kailangan pa rin po yung pag-guide natin. Amen? Amen po? Nandyan po ba kayo? And ito po yung reminder ni Paul kay Timothy na ang sabi dito na kung papaano si Timothy na naging strong, yung kanyang belief, yung kanyang pananampalataya to serve the Lord. Malaking factor po yung kanyang lola at yung kanyang nanay. Now ang tanong, amen po ba? As a mothers, as a parent po na nandito ngayon, amen po, tayo po, no, ang magiging gabay at patnubay ng ating mga anak. Amen po? Naniniwala po ba kayo doon? Tayo po ang magiging patnubay at gabay ng ating mga anak. At kung ikaw ay naniniwala sa sinasabi ni Dr. ang mga kabataan ng pag-asa ng bayan. Amen? So tayo po ngayon, tayo pong mga magulang ang pag-asa ng mga anak natin. And sa journey ng pagkakilala natin sa Panginoon. And through our life, sa pamamagitan po ng ating mga buhay sa lahat ng mga naituturo po natin sa kanila according sa prinsipyo ng Biblia, dadalhin po yan ng mga anak natin hanggang sa kanilang paglaki. Amen po ba? Ay, Pastor, kaya pinagdalhin ng anak niya, kakulit. Nung ipasi ang anak mo, pwede na ang kamanan. Pero dalhin po natin yung mga anak natin dito. Kaya nga po, no, kapag ang isang church, buhay ang mga bata, buhay ang ministry ng mga bata, buhay ang ministry ng kabataan, may pupuntahan po ang church. Now, ang tanong ko po, buhay po ba ang ministry ng mga bata? Buhay po ba ang ministry ng mga kabataan? Kasi po, sila ang susunod na generation ng church. Sila po ang susunod na mga leader, magiging workers ng church. Amen po ba? Amen po ba si Gia? Amen. Darating yung 10 years from now. Magiging kabataan na yan. Amen. At kung tayo po, no, na katulad ng ibang mga magulang, talagang dinadala po nila yung mga anak nila dito. Alam nyo po, katulad po ng sinabi ko kanina, hindi po yung sasakit yung ulo natin sa kanila. Amen po? Amen po? Nga po ko. Okay po? Ang sabi po dito, if si Paul po rin yung mga si Timothy, no, na kung paano po, mas lalong panghawakan po yung pananampalataya at paniniwala po na ituro ng dalawang babae sa buhay niya. Ang sabi po dito, Paul introduced himself. Ang sabi ito, then recaps Timothy's path to becoming a minister. Amen? Ang sabi po dito, ipinakilala, inintroduce ni Paul, ang sabi dito, o ni-recap, no, parang nagbigay siya, no, ng past, yung mga past or previous, ang sabi dito, yung buhay na tinahak po ni Timothy, bakit siya naging great minister? Amen po. Ang sabi po dito, una po, ang sabi dito, first, that Timothy's background in the faith, should give him the courage to stand fast against hard times. Bakit? Dahil meron pong magulang na nakasubaybay sa kanya. In times of difficulties, in times of hardship ng buhay niya, meron po siyang masasandalan. Meron siyang magulang, dalawang babae sa kanyang buhay na nasasandalan. Amen po ba? And sabi dito, makikita po natin dyan, no, yung journey. No? Kung babasahin po yung 1 Timothy hanggang 2 Timothy, grabe po yung buhay na paglilingkod ni Timoteo. Amen? Napakabatang minister ng Panginoon dahil ang laking factor ng ugat na pinagmulan niya. Ugat na pinagmulan niya sa pamamagitan, no? Yung minention ko kanina, yung dalawang babae sa buhay niya. Pangalawa, second, ang sabi dito, malaking factor sa buhay niya, si Loida at si Eunice. Amen po. Amen. So sa atin po, malaki yung role na ginagampanan natin. As a parent, as a tatay, as a nanay, as a lola, even po sa mga lola. Amen po. So naniniwala po ako, sa journey po tatahakin ng ating mga anak, tatahakin ng mga apo natin,
It's your legacy po. Sa atin po nakasalalay. Yung magandang bukas, magandang buhay na nakalaan para sa ating mga anak. Although po, isa sa pamantayan ng Bible, sabi ko nga sa mga kabataan kanina, kung gusto natin na mapaganda at mapabuti ang ating mga buhay, Joshua chapter 8, maliban sa Joshua chapter 1 verse 8, in Exodus po, naroon po yung pamantayan ng Diyos na command ng Diyos sa atin, we need to honor, respect, and obey our parents. Mahalin, igalang, at ang sabi dito, sundin ang ating mga magulang. Sa 10 utos po na sinabi po ni Yahweh kay Moses, kasama po yan. How to love and honor our parents. And ang sabi doon, if we honor and love our parents, and then ang sabi doon, our life, doon pa lang po talaga, ang buhay natin ay magiging successful. Amen po? Amen po. Even in Joshua chapter 1 verse 8, ano sabi doon? Dili-dilihin mo ang aklat na yaon, araw at gabi, nang sa ganon, ang sabi doon sa dulo nun ang gusto ko. Sa lahat ng bagay na iyong gagawin ay magtatagumpay ka. If you know the Word of God, and the Word of God ay in-apply po natin sa ating mga buhay. And then ang sabi ng salita ng Diyos, dala-dala mo, ang sabi doon, ikwintas mo, sa ating mga leeg, ibig sabihin, huwag kakalimutan. Amen? At sundin, kung ano yung ipinapagawa ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya nga po, sa ating pong mga believers, lahat po ng mga believers, lahat ng mga believers dito magsabi ng amen. Kung gusto po natin na maging successful po ang buhay ng ating mga anak, isa po sa pamantayan po ng Biblia, we need to show, we need to give them the wisdom na nanggagaling po sa Panginoon. Partly po, lahat po ng mga itinuturo po ng salita ng Diyos, lahat po ng mga minemeditate natin, kailangan po nating magkaroon po ng impartation sa ating mga anak. Huwag nating solohin kung ano man yung mga wisdom na ibinibigay ng Lord sa atin. We need to impart to them. Amen po. At naniniwala po ako, kung gusto po ninyong talagang ma-achieve ng mga anak natin yung buhay, talagang gusto nila sa buhay, malaki po yung role na ginagampanan natin as a parents. At sa spiritual na kalalagayan po nila, kung gusto po ninyo yung ma-nurture, mag-grow po yung mga anak natin in spiritual aspect, ganun din po, malaki yung role na ginagampanan natin. Amen po? Nandyan po ba kayo mga nanay? In this passage, Paul notes the historical and family connection in Timothy's faith. Dito po sa ating passage, isa din sa na-mention po ni Paul, ang sabi dito, na merong isinulat si Paul sa historical background po sa pamilya po ni Timothy. Ano pong ibig sabihin nito? Katulad nung sinabi ko kanina, minsan ang akala natin, yung ginagawa natin pagsamba sa Panginoon, yung ginagawa natin pagbabahagi ng salita ng Diyos sa ating pamilya, sa ating kaibigan, o yung mga bagay na paglilingkod na ginagawa natin sa Panginoon, minsan ang akala natin parang walang kabuluhan. Amen. Katulad po nung sinasabi ni Paul kay Timothy na malaki po yung connection. Bakit itong si Timothy ay ganun na lang? Yung kanyang naging buhay in journey ng kanyang paglilingkod sa Panginoon. Bakit po? Ang sabi ni Paul, malaking factor yung connection niya doon sa dalawang babae sa buhay niya. Amen po. Sa pamilya po, sino po yung babae na kinokonektahan ng ating mga anak as a parents? Nanay po. Ang nanay po ang siyang kasama ng anak 24/7 a day. Amen po. Hello po, mga nanay. Hello po. 24/7, Kaya nga po yung mga nanay, minsan malapit po yung mga anak sa nanay. Bakit? Kasi po sila po talaga yung kasama 24/7. Maliban pa po doon sa bit-bit natin ng 9 taon, nakakala ko kanina, 9 na buwan sa ating sinapupunan. Nagulat yung mga kabataan niya kasi sinabi ko 9 na taon, 9 na buwan sa ating sinapupunan. Maliban po doon, nag-invest tayo ng oras, mga pagkain na ayaw nating kainin, may ngayayat kami, ngaslak ka mata, para lang ma-preserve yung buhay doon sa womb mo. Tama ba? Tama ba? Totoo po yan. Meron po dito dahil doon sa kanyang pagdadala, naging risky ang buhay niya. Si Ma'am Archie.
Amen. Dahil yung kanyang BP. Pero alam niyo po, ang tapang ng mga nanay. Sabi ko nga, it's a life, it's a matter of life. Gagawin ang lahat para mabuhay yung kanilang mga anak. Mabuhay not only doon sa literal na buhay, kundi mabuhay even sa kanilang mga pangangailangan araw-araw. Amen? Amen po ba? Gagawin ng lahat. Amen? Magtinda nano-nano para ating pangganap. Makasawp kang tatang. Amen po? Totoo po yan, totoo yan. Totoo po yan, sabi mo, totoo yan. Amen? At habang ikaw ay nagbabalot, nagla-live, you enjoy the moment doon sa binabalot mo. Nag-e-enjoy ka kasi alam mo na yon makakatulong sa pamilya. At kaligayahan ng isang nanay yon. Amen po ba? Yung po yatang mga nanay ang walang kapaguran. Kung nagtatrabaho po yan outside the church, professional po nagtatrabaho yan. Pagdating sa bahay, trabaho pa niya lahat. Asikaso sa bahay, nakaka-relate po ako dyan. Amen po? Ang hirap po, lalo na po kung talagang trabaho ko na as a professional, pagdating sa bahay, aasikasuhin si tatay, aasikasuhin yung mga anak. Kung yung anak mo, 12 papsi, at professional ka pa, hallelujah, siguro datnan mo si nanay sa bahay, imbak na nenea sa sukuli. Bala mo, retang kay, retang atsuking. Amen, bakit? Sometimes, ala na ang oras kayong pamilya. Ala na lang oras, not only sa pamilya, ala na ang oras kayong sarili do. Wala nang time na magsuklay. Wala nang time mag-toothbrush. Pero wag naman po ganon. Amen? Sabi mo sa atin, wag naman ganon. Amen? Wag naman tandaan po natin. Tayo po ay nanay not only sa ating mga anak. Partner din po tayo sa ating mga asawa. Amen. Dahil sa sobrang pagod mo na, nakakalimutan mo na rin yung time para kay mister. Ay, kulang na mo po, itang ulas, mapirat na yan. Na? Dahil mapagal na ka. Di ba? Nakaka-relate ba kayo dyan? Nakaka-relate tayo dyan. Amen? Why? Because most of the time, ang laking factor po ng ginagampanan nating mga nanay. Amen po? Totoo po yan. Di katulad po ng tatay, pag nagbigay po ng sahod dyan, ika na nga, bahala. Oh, timpla mo na akong kape. Lalo na po, pati aldo sweldo, makaabang na yung misis. Amen po ba? Ang daming role ng nanay. Lahat ng course, sabi ni Ma'am Sharon, nasa atin na. Pwede ba natin palakpakan yung mga sarili natin? Amen po? Ang sabi po dito, katulad po ng sinabi ko kanina, in this passage, Paul notes the historical and family connection in Timothy's faith. Number 1, faith first. This faith was in Timothy's grandmother, si Loida po. Amen. Yung journey po, yung historical family connection po, no, sa buhay po ng lola ni Timothy. Amen. So now po, meron tayong mga lola dito, na yung mga apo nila, bit-bit nila, nakikita ko po yan, kasalukuyan, yung worship, kasalukuyan ng worship, no? Nagwo-worship sa Panginoon, yung lolo, lola, tapos kakalabit siya yung apo, bisayang minom, bisayang magsian, and it's okay. Ang mahalaga po, narito sila, kasama natin. Sa party po natin, no, sabi ko nga, as a senior, hindi po usapan dito yung edad natin. As a senior po, may mga apo tayo, no, naniniwala po ako sa kanilang journey, sa kanilang paglaki, malaking factor po yan. Katulad po sa buhay ni Timothy. Amen po. Sabi dito, i-acknowledge, Paul acknowledge the grandparents of Timothy, si Loida po. Amen. Bakit si Timothy, gaano man yung mga pinagdaanan niyang paglilingkod sa Panginoon, hindi po siya nag-give up. Hindi siya nag-give up because of the strong faith na naituro, na-impart sa kanya ng kanyang magulang at ng kanyang lola. Amen po. Pangalawa po dito, no, yung kanyang nanay. Amen. Si Eunice. Amen po. Naniniwala po ako, maraming Eunice dito. Maraming Loida na tinawag ang Panginoon to guide our grandchildren or ang ating mga anak. Tayo po ang susunod sa henerasyon na to
na sinasabi ni Paul na maging Loida at Eunice ng generation na to. Amen po? Amen po. In Acts chapter 16, reveals that Timothy's father was Greek meaning a Gentile. Bago po sila naging Kristiyano, meron po silang ibang paniniwala. No? Yung pong pamilya po, yung pong lola ni Timoteo. Ang sabi po dito, reveals that Timothy's father was Greek meaning a Gentile and his mother was a Jewish. Before po sila nakakilala sa Panginoon, sila po ay Griego ang kanyang tatay at yung kanyang ina ay isang Hudyo. Timothy's mother was devout in her beliefs. Ibig po sabihin, nung hindi pa sila Kristiyano, sila po ay talagang parang yung word na, yung parang word na, minsan naririnig natin to pag nag-evangelize tayo. Na ipanganak akong ganito. Dito rin ako. Amen. Yung mga word, parang gano'n, yung buhay po. Yung mga magulang ni Timothy. But ang sabi po dito, raising Timothy to know. Sabi dito, Lois and Eunice had become Christian. Nung po sila ay naging believers po, doon po nagbago ang kanilang pananaw. Lahat ng mga bagay na naituro po ni Pablo sa kanila ay naidangulod po sa buhay po ni Timothy. Amen po ba? Amen. And ang sabi po dito, no, Lois and Eunice had become Christians during Paul's ministry. They have a big part in Timothy's salvation and influence. Malaki po yung influence natin sa ating mga anak. Amen po? Maniwala ko po ba? Yes. Pag sinabi mo sa anak mo, nakangkalago. Amen? May confidence po yung anak natin. Kumpiyansa siya doon sa sinabi mo. No, nakakasipag. Kung yung anak mo, pag sinabi mo, sobrang sipag ka, mas sisipagin pa yan kasi yung mga binibigkas natin sa kanila. Amen? Amen po ba? Nandyan po ba kayo? And dito po, makikita po natin, no, sa buhay po. Isa po sa mga halimbawa dito, yung nanay po, yung buhay po ni Moses. Makikita po natin yan in Exodus chapter 2, 7, 10. No? Yung pong buhay ni Moses, amen, bago po siya, nung pong isinilang siya, napakahirap po nung kanyang sitwasyon. Amen? Why? Because nung naipanganak po siya, 3 months po siyang itinago ng kanyang mga magulang. 3 months siyang tinago ng kanyang nanay. Why? Because that time, no, ang utos po ni Pharaoh, no, ang lahat ng mga anak, na mga magkakaroon ng anak na mga isa, lalo na kung lalaki, ay kanina pong pinapatay. Dahil po, pag lalaki, dumadami po kasi yung lahi ng mga isa, ito yung ayaw ni Pharaoh. Na po ang nangyari, kaya ganun na lang ang ginawa ni Jezebel, yung pong nanay niya, na tinago siya for 3 months. At ang sabi ng Bible, doon sa Genesis chapter 27, nung pong 3 months, no, nung naipanganak po si Moses, ang sabi po ng Genesis 27, doon pa lang po makikita na talagang napakagandang lalaki po, no, ang sabi ng Bible. And now, dahil nga po doon sa sitwasyon na para po ma-spare po yung buhay po ni Moses. Although na hindi accident na siya ay inilagay doon sa basket, no po, sa nail ng basket, ang sabi ng Genesis 27, ang basket na po na kung saan siya inilagay, hindi po aksidente na nakita siya nung anak ni Pharaoh, yung daughter ni Pharaoh. To make the story short, inampun po si Moses. From the life na parang walang hope, walang pag-asa, because yung kanyang mga lahi ay alipin ng mga Egyptian. Amen. They are slaves. Sila po ay alipin sa Ehipto. Kaya nga po, nung time na yung titingnan natin, parang walang hope, walang pag-asa. But you know what? Ito po ang sinabi ko kanina sa mga pakabataan, even in the darkness ng buhay natin, gagawa ng pamamaraan ng Diyos para matupad yung plano at layunin niya sa mga buhay natin. But, malaking factor po yung ginagalawan natin as a parents.
Amen po. To be continued. Nung pong si Moses, sa sitwasyon na napakahirap, and then nabuhay po siya. Na-hide siya for 3 months. Nung po siya ay inampon po ng anak ni Pharaoh, hinide din po siya. Hindi po siya agad ipinakilala as part of their family. May rejection na naman. Amen po. May rejection na naman. Hindi siya agad ipinakilala bilang parte ng kanilang pamilya as a rich person in sa Egypto po. Now po, so makikita po natin doon, lumaki si Moses, nung malaki siya, doon palang in-acknowledge na siya ay parte po ng pamilya ng Pharaoh. Now, makikita po natin dito, may pamamaraan ng Diyos, bakit si Moses naidala doon sa pamilya po ng rich people. Why? Because yun po ay pamamaraan ng Diyos. Physically, Moses have a wisdom. Physically, Moses very strong dahil meron siyang gaganapin na role, no, throughout the Israelite in Egypt. Amen po. Physically, na-develop po yan. Naging matalino siya physically. Amen. And that time, hindi niya alam na siya ay ampon. Amen po. Nung malaman niya, eto na. Alam niyo po ba, nung malaman niya na siya ay isang ampon, doon na lumabas yung totoong Moses na kanyang pinagmulan. Yung totoong Moses, amen, kung saan siya nanggaling. And that time, nung malaman niya na siya ay isang ampon, ano pong nangyari? Doon na po nagsimula, nag-arise na itong mga slaves, itong mga Israelitang alipin sa Ehipto, nagkaroon na po siya ng passion na kung paano siya makakatulong sa kanila. Bakit? Nung time, noon na nakikita na niya na pinapahirapan na, yung mga Israelita, ramdam na niya yung sakit. Ramdam na niya yung kirot sa puso niya na itong mga lahi ko ay pinapahirapan. Kaya nga po ang sabi ng Bible, long time na nalaman niya na itong mga tao na to, na mga alipin ng Israelita, ay ng mga Egyptian, ano sabi doon? Nagkaroon na siya ng burden para sa kanila. Nakapatay po siya. Yun yung pamamaraan ng Diyos na siya ay lumisan sa Ehipto. Ma-isolate sa way ng Panginoon. And that isolation, nagkaroon po ng sapat na strength spiritually si Moses because doon na nagsimula ang covenant ng Diyos sa kanya. Handang-handa na siya para bumalik sa Ehipto, ipaglaban itong kanyang bayan. Amen po. Nakukuha po ba natin? Nakukuha ba? Alam niyo po ba ano yung journey? Gaano kahirap yung buhay niya? Amen? From naging alipin, ito yung buhay niya, 3 months, and then dinala sa palasyo, namuhay na parang, ang tawag doon, hari. Amen? At makikita po natin dyan, nalaman niya ang totoo, na-isolate siya, at sa kanyang muling pagbabalik sa Ehipto. True! Doon sa nakuha niyang parte sa pamilyang kanyang kinagisnan na umampon. Doon sa wisdom, physically, amen, na naituro sa kanya, nagamit po at pinagsama niya, physical na kanyang natutuan at spiritual na naituro ng Panginoon. Nung ipinagsama ang dalawang ito, anong nangyari sa Ehipto? Ang sabi ng Bible, through him, na-conquer po. Nagkaroon ng victory ang buhay ng mga alipin ni Pharaoh. Andyan po ba kayo? And that moment, makikita po natin yan through the life ng kanyang ina na spare ang kanyang buhay and through the life of Moses. Doon po naipamalas at naipakita ng Panginoon kung papaano hinawi ang dagat. Ipinakita ng Diyos na ang bawat salita ng Panginoon na binibitawan ay kanyang pinapahalagahan. Kung ano po ang sinabi ng salita ng Diyos sa bawat isa sa atin, yan po ay gagawin ng Panginoon. Amen po? Amen po? Amen po ba? Amen po. So, ito pong buhay po ng nanay ni Moses
ang laking factor po nung gabay na ginawa niya sa kanyang anak. Amen? And Moses lead all Israelites out of Egypt. At nung sila ay na-out sa Egypt, anong sabi ni Moses at ni Aaron, ni Caleb, lahat ng pwedeng dalhin, dalhin nyo. Lahat ng mga gold, dalhin nyo. Lahat ng mga bigas, kaya po rin kamelyo makalunos na kanito. Amen. Why? Because pinapadala lahat na pwede nilang dalhin. And through the life of Moses, na na-spare ng kanyang nanay, siya ang ginamit ng Diyos. Amen po. Nandyan po ba kayo? Tayo pong mga nanay, katulad po ng nanay ni Moses. Tayo po ang mag-spare, tayo po ang mag-guide sa ating mga anak, sa kanilang magandang future, na tatahakin nila, no? Nakasama tayo at kasama si Lord. Nandyan po ba kayo mga nanay? Nandyan po ba kayo? Okay. In verse 3 ng Timothy, doon po sa ating passage, malapit na po ako matapos. Paul noted that his own faith was continuation of that, sabi dito, of his Jewish ancestors. Paul and Timothy were therefore family, both as a fellow believers in Christ. Their spiritual connection was strong. Amen? Alam niyo po yun, dahil po yung both parents po ni Timothy, even though hindi po sila Kristiyano, pero meron po silang beliefs. And that time, although yung beliefs nila ay hindi po talagang totoo dahil wala pa po sila sa Panginoon, ang mahalaga dito, no, meron po silang naituturo, no, strong po yung faith na itinuturo nila kay Timothy. But mas lalo pa pong na-develop yung faith na yon nung makakilala po sila sa Panginoon. Amen po. The Lord po, hindi niya tinitingnan kasi kung ano yung religion na meron tayo eh. Sa atin po nandito ngayon, it's about relationship with the Lord. Amen po. Dahil ang sabi ng Bible, walang makakaligtas sa religion, only Jesus. Jesus is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except me. Si Jesus lamang ang daan. Amen po. So it's not about any religion na meron tayo. It's about our relationship with the Lord. Amen. Relasyon sa Panginoon. At kapag meron kang relasyon sa Panginoon, no, connection ka sa Panginoon, alam mo yon, the Lord, no, talagang tinuturo, no, yung mga bagay-bagay na gusto niya, na hindi, no, yung kalooban lang natin. Nung hindi pa natin kilala ang Panginoon, our will ang nangyayari, hindi yung will ng Panginoon. But now, we have a strong faith and beliefs. Amen. Lahat po ng mga believers dito magsabi na, praise God. Amen. Salamat sa Panginoon. Amen. Sa dinami-dami ng tao dito sa dinami-dami ng mundo, ng tao dito sa mundo, isa ka sa mga napili para kanyang maging anak. Amen po? Amen po? Hallelujah! Sabi po dito, no, even si Paul po, no, talagang minention niya. At alam niyo po, lahat po ng mga, ngayon po, tanong ko po, no, o pastora, paano po yan? Ako po, Kristiyano na ako. Eh, yung anak ko po, hindi pa po Kristiyano. Kanina, sa youth service, gano'n din ang sinabi ko. Eh, pastora, paano? Ako lang yung believer sa pamilya. Yung nanay ko, hindi pa Kristiyano. Yung kapatid ko, hindi pa Kristiyano. So, ikaw yung Moses. Amen. Ikaw yung Moses sa family, na kung saan through your life. Amen. Gaano man yung mga persecution na pinagdadaanan natin, through the life, through our life, tayo ang gagamitin ng Panginoon. Tayo magiging spokesperson ng Lord about His truth, about His goodness. Amen. Hallelujah. Amen po ba? No, tayo ang gagamitin ni Lord. Amen sa ating pamilya. Amen po ba? Now, if you are believers in Christ, tayo po ay mga believers na sa Panginoon. We have a strong faith. Katulad po ni Lloyda, katulad ni Yanis, now impart po natin sa ating mga anak ang lahat ng mga naituturo po ng Panginoon sa atin. Tayo po ang magiging counselor po ng ating mga anak, hindi ang mga anak ang tayo po ang magka-counsel sa ating mga anak. Amen po ba? Kung gusto po natin mapabuti at mapaganda ang kinabukasan ng ating mga anak, ilapit po natin sila sa Panginoon. Iiyak natin sila sa Panginoon. Amen po ba? Amen po ba?
Hallelujah. At alam niyo po, kapag ang ating mga anak, dinala po natin sila at sila po ay rooted sa Panginoon hanggang sa kanilang paglaki. Ela po sakit buntok kaya katamo din. Kahit ano man ang sabihin ng mundong ginagalawan nila, dahil maganda yung pundasyon nila sa kanilang pananampalataya, kahit na magtatrabaho pa yan, uunahin pa rin si Lord. Naalala ko noon no? Si Pastor Sam. From Manila, walang tulog, diretso sa church, tutugtog, alay parugong sleep. Ne? Ako naman sinabing, oy, kay ba mo kiyan, diretso ka church. Hindi po ako nagsasabing ganyan sa mga anak ko, ever since po, lalo na po nung mawala yung tatay nila. Sila po yung nag-e-encourage sa akin. No? Nag-e-encourage, sasabihin nila, ma, huwag kang aalis sa ministry. Ma, kami magtatrabaho, huwag kang aalis sa ministry no matter what. Amen po. Kaya nga po, ang laking part ng mga tao sa paligid natin, paano tayo i-encourage ng ating mga anak. And katulad din po, sabi ko nga kanina, mahirap ang sitwasyon, widow ka, single parent ka, amen, merong mga mothers dito, single parent, widow, ano pa, yung mga nanay, iba't iba po yung mga role natin. As a single parent, alam ko po gaano kahirap. As a widow, mahirap po yan dahil nanay at tatay ka sa pamilya. Minsan, nasasaktan ka. Minsan, iniisip mo yung mga anak mo. Madalas, umiiyak ka sa Panginoon. Mga single po at widow na nandyan. Nakaka-relate po ako dyan. Naging widow po ako for how many years? Amen. Now po, lahat po ng mga nanay na may katuwang sa pamilya, you are really blessed. Kayo po ay pinagpalang lubusan. Kapag may problema sa pamilya, meron kang iniiyakan. Merong yumayakap sa'yo. Tingnan mo nga yung partner mo kung kasama mo ba yan. Sabi ng kumpare ko. Amen? Amen po, you are really blessed. Meron kang partner na iniiyakan. Nasasabihan na, Daddy, di ba ganito? Sweetheart, di ba makaniniya dapat kayang gawang takarang? Di ba, honey, ito yung plano natin. Meron kang sinasabihan about the future ng iyong mga anak. You are really blessed dahil meron kang katuwang. Merong nagmamahal sa'yo. I-treasure mo yan, kapatid. Hawakan mo yung kamay ng partner mo, sabihin mo sa kanya. Sige, hawakan mo. Magbibigay po ako ng word. Sige, hawakan mo yung kamay ng partner mo. Sabihin mo sa kanya, ika mo sapat na. Amen. Amen po. Amen. Sabi nga nung isang quotation, kung ano po yung tatay, nagmamanifest po sa buhay ng nanay. Kaya nung asawa mo, lalaguyo, aanak yun. Kasi layang consumisyon. Because of the husband. Totoo po yan? True. Resulta. Ma'am Shi. Amen. Amen po. Nakaka-relate po tayo. Kaya nga po, as a woman, as a parent, as a mother, na nagbibigay ng life sa family. Although po, napakahirap po yung role na ginagampanan natin. But, alam ko po, ito po yung role na destined na ibinigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen po. To love our husband, to love our children, to love our apo. Amen. At lahat po ata ng the word na kaya-kaya ng nanay. Kung sabi ko nga, kung yung need nasa tuktok po ng Mount Arayat, pupuntahan po ng nanay yan. Amen. Ganun po yung pagmamahal, ng nanay sa kanyang mga anak. Not only in material things, not only in financial need ang usapan dito. Katulad po ng sinabi ko, once na yung ating mga anak na guide po natin in spiritual aspect, susunod po lahat yan.
Amen po. Uulitin ko. Pag nag-guide po natin yung mga anak natin, susunod na lang po yan. Lahat ng pagpapala, material things, financial needs, lahat po yan, pangarap, lahat po ng mga goals for the future ng ating mga anak, susunod po yan. Ang sekreto dyan, magpatianod ka sa ginagawa ng Panginoon sa mga buhay natin. Amen po ba? Amen. Continue to serve the Lord. Continue to seek the presence of the Lord. Dahil yan lang po ang makikita ng ating mga anak. At yan lang po yung gagayahin ng ating mga anak. At tanong ko po, kung yung gagayahin natin, ano yung pipiliin mo? Maganda ba o mabuti? Doon na po sa maganda at mabuti. Dahil kung maganda at mabuti ang pipiliin natin, so, ibig sabihin, sabi ng Bible, what you sow, you will reap. Kung ano yung itatanim mo, yun yung aanihin mo. Kung itinanim mo maganda sa iyong mga anak at nakita sa iyo yung kagandahan. Wow, hallelujah. Ang sabi ng Bible, you are more than a gold. Amen. Tingnan mo yung katabi mo. You are precious. Mahalaga ka. Higit ka pa sa ginto, kapatid. Tingnan mo yung katabi mo. Amen po ba? Hallelujah. Thank you, Lord. And sabi po dito, lapit na po akong matapos. In 1 Timothy chapter 3, 14 to 15. Andyan ba yan, ate? Tagalog. Andyan? Okay. Tagalog ang gusto ko. Sige. Habang po hinihintay natin yan, malapit na po ako. After this conclusion na po ako. Thank you, Lord. Mas maganda po sa Tagalog. Ayan. Ang sabi po dito, umaasa akong magkikita tayo sa lalong madaling panahon, ngunit sinulat ko ang mga ito. 15 ate. Upang kung hindi man ako makarating agad, ay malaman ko kung ano ang dapat maging ugali ng mga taong kabilang sa sambahayan ng Diyos. Asan po dito yung mga sambahayan na may ugaling maka-Diyos? Ugaling makalangit dahil tagalangit ka. Amen? Sabi dito, dapat na maging ugali ng mga taong kabilang sa sambahayan ng Diyos na buhay sa iglesia na haligi at saligan ng katotohanan. Amen po. Sino po dito yung ugaling maka-Diyos? Yung kanyang sambahayan ay sambahayan na maka-Diyos. Kaya niya mo, adwa na larin ng amen. Amen? Amen. Karakalyo po yan eh. Ulitin ko. Sino po dito yung may ugaling maka-Diyos? Makalangit na po mamumuhay dahil tagalangit tayo. And sabi dito, ang sambahayan ng Diyos na buhay. Amen. So, ibig po sabihin dito, haligi is our foundation in Christ. Yung pundasyon po natin sa Panginoon. Ang sabi ng Bible, merong parables po doon, na merong nagtayo ng dalawang bahay. Yung isa po na naitayo, sabi doon sa buhangin. At nung dumating ang malakas na alon, ito po ay kanyang na-wash out, sabi ni Mamshi. Na-wash out. Ibig po sabihin, nagiba. Dahil mali po ang kanyang pinondasyonan. May nga bitsamong balas, pero alayang graba at alayang semento at alayang bakal. Niya po, kaya natibag. Dapat sabi ko, nagiba. At kung talaga nga natibag. Niya po, banta po medyo sasayata, masyado sa seryoso. Niya. Then sabi po dito, Lois influenced her daughter Eunice for Christ. Na-influence yung anak niyang si Eunice sa Panginoon. At si Eunice, na-influensyahan niya si Timothy. Nakita niyo po yung pattern? Nakita niyo po yung legacy? From lola, from anak to anak. Amen? Sabi dito, and both had taught and trained young Timothy
Paul wrote acknowledging their influence on him. Sabi ni Paul, i-acknowledge mo sila, Timothy. Yung mga nasa likod mo, kaya naging strong ka. Bakit naging great minister ka? Because of the people sa likod mo. Sino ba? Yung nanay mo at yung lola mo. Amen po. Now, i-acknowledge mo, no? Kaya ka naging matibay sa pananampalataya because of the pastor, because of your RRF leaders, because the people, yung mga spiritual mentors, yung mga nagka-counsel po sa atin, naging parte po ng buhay natin. Now, ang tanong, Pastor, wala pa po dito yung asawa ko. Para i-guide ako, nandyan yung pastor mo, nandyan yung RRF leader mo. Ang tanong, are you willing to obey him? Nakikinig ba tayo? Amen. Sabi dito, nakinig ba si Timothy sa kanyang lola at nanay? Nakinig siya. Amen po ba? Ano ang nangyari? Naging great minister si Timothy. Amen po ba? Malaking factor po yung the word na makinig. Makinig ka. Basta tamo pong makiramdam. Pati sinabi ng Lord, stop, wag mo nagagawan yan. Stop. We need to stop. Tamo po, maging masyas bunto. Patse sinabi na ning magulang mo, patse sinabi da, Lord, stop. You need to stop. Amen po ba? Amen po ba? Sabi dito, no doubt there were many other wonderful mommies in the early church. In the early church, marami daw pong great mommies sa unang mga nanay po, no? Sa mga unang iglesia po, sa buhay po ni Eunice at ni Loida. Sabi dito, just as there today. Gayon din naman, meron din naman mga great mommies, wonderful mommies in this generation, in this congregation. Meron tayong great mommies. Lahat ng mga great mommies dito magsabi ng amen. Lahat ng mga wonderful mommies na nandito magsabi ng praise God. Amen po. Now, ang sabi dito, no, the writer of these lines thankfully recalls the great impact of two wonderful grandmothers on his own life. In Exodus chapter 20, verse 12, 6-2. Ang sabi dito, 20. Sige, yun na lang ate. 20:12. Igalang mo ang iyong ama't ina, sa gayoy mabubuhay ka ng matagal sa lupaing ibinigay sa inyo ni Yahweh. Amen. Ang sabi dito, ano yung sikreto doon? If you want your life, if you want your future, ay talagang maging maganda. Ano sabi doon? You need to honor and love your parents. Amen. Ino-honor ba natin yung ating mga nanay? Nakikinig ba tayo sa mga tao na ginagamit ng Diyos? Amen po. Now, conclusion. Every mom is called the light of the home. Due to the love, cheer, and brightness she brings the family. Sabi dito, ulitin ko po. Every mom is called the light of the home. Due to love, cheer, and brightness, and brings the family to the altar, to the presence of God. As a mother who example our faith and guiding our children in their spiritual journey, Paul reminds Timothy that is being prayed for and that comes from the family of strong faith. Paul reassures Timothy that they are both in service of the same God who gave them a spirit of power and love and self and control. Amen po. Amen po. Hallelujah. Thank you, Lord. Amen. Today, no, ay araw po ng mga nanay. We appreciate you all po.
And Happy Mother's Day to all po. Glory to God. Tomorrow morning, if you wake up and the sun does not appear, I will be here. If in the dark we lose sight of love, hold my hand and have no fear, 'cause I will be here. I will be here when you feel like being quiet, when you need to speak your mind. I will listen, and I will be here when the laughter turns to crying. Through the winning and losing and trying, we'll be together, 'cause I will be here. Tomorrow morning, if you wake up and the future is unclear, I'll be here. Just as sure as seasons are made for change, our lifetimes are made for years. And I will be here. I will be here. You can cry on my shoulder when the mirror tells us we're old. I will hold her, and I will be here to watch you grow in beauty. Tell you all the things you are to me. I will be here. I will be true to the promise I have made to you and to the one who gave you to me. I will be here, just as sure as seasons are made for change, our lifetimes are made for years. 'Cause I will be here, we'll be together forever. 'Cause
'cause I will be here. I will be here. I will be here. Happy Mother's Day po! Amen. Amen. A happy and blessed Mother's Day to our nanay, Mama, Inda. Mommy, We love and appreciate you all. And today we honor you with these beautiful words in Book of Proverbs, chapter 31, verse 26. Ang sabi po dito, she speaks with wisdom and faithful instruction is on her tongue. Amen. Truly that God has blessed you with wisdom to guide your family and kind words that bring comfort, love, and strength. And the way you teach, the way you care and speak life into others is a true gift from the Lord. Amen. And we want to remind you, you are valued, you are blessing, you are deeply loved. We thank you for your faith, your strength, and your love, our mothers. Amen, amen. And truly naniniwala ako na merong inihanda yung ibang mga youth na short message sa kanilang mga mothers. So let's call on si Ayesha. Ayun si Ayesha. Ayesha, oh. Puntayin mo si mama mo. Si mama mo, eto. Okay, ano masasabi mo kay mother mo? Short message lang. Happy Mother's Day, Mila. Sa lahat ng... nila. Sige, okay lang. Binigay mo sa amin. Appreciate you. Ayan, amen. Amen. Tunay nga na na-appreciate po namin kayong mga nanay. Salamat po sa lahat ng sakripisyo, sa lahat po ng pagpapagod nyo sa amin. Ayan, of course, we have Faith. Nasaan si Faith? Si Faith. Ayan. Ayan, kay mama niya. Happy Mother's Day, Mami. Thank you po sa lahat ng sakripisyo mo para sa amin. I appreciate all your efforts sa lahat ng bagay. I love you so much, Mami. Ayan. Thank you, Lord. So, salamat po sa buhay ng mga nanay natin. Salamat sa lahat ng magigiting ng ating mga nanay. Sige, palakpakan natin. Palakpakan ang natin ating ang Diyos ating sa mga buhay ng nanay. ating mga parents. Hallelujah. And sige, sa umagang ito, let's call on Pastor Jing para ipanalangin ang ating mga kananayan. Sige po, una po sa lahat, Happy Mother's Day po para sa lahat po ng ating mga magulang. And can we stretch our hands for our mommies? Hallelujah. Let's pray for them. Hallelujah. Father, in the name of Jesus, Lord, we thank you, Panginoon, sa buhay ng aming mga nanay, aming mga mommy, Panginoon, that continue guides us, Panginoon, inspired, Panginoon, sa aming mga buhay. Lord, binibless namin sila, Panginoon, sa araw na ito at pinagpapala namin sila, Panginoon, sa oras na ito. Lord, we declare and we decree, O God, that the kingdom of heaven is in their lives. Lord, we declare completeness, wholeness, shalom, provisions, Panginoon, sa kanilang mga trabaho, sa kanilang mga negosyo, Panginoon. Lord, sa kanilang mga pamilya. At idideklara namin, Panginoon, ang kapayapaan, Panginoon, ang kaligtasan, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Maraming salamat, Panginoon. Lord, you extend, Panginoon, ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ng aming mga magulang, ng aming mga nanay, Panginoon. Maraming salamat. We give back to you the glory and honor and praises. In Jesus' name we pray.
Amen. Amen. Ayan, before po tayo umalis, let's have a picture taking po lahat po ng mga kananayan natin. Ayan. Ay, itausog po daw tayo doon sa... Sa Kita dito sa... sa may speaker. Apo. Dito po. Sige po. Dito po yung iba. Yung mga kaya po. Di po tayo makikita yung speaker. Lusot po po kayo. Yung mga banana. Okay na? Ate Laika ka. Ay, Once again, happy Mother's Day. You are all blessed. Shalom. Hello po, Happy Mother's Happy Mother's Day po.